Nagsisimula ang chapter sa labas ng distrito ng mga mangangalakal sa ika-75 palapag, isang pamilyar na mukha ang nagsasagawa ng negosyo sa isang ordinaryong tindahan. Siya ay ang goblin scammer na si Scarum, na binibilang ang isang bagay na mas mukhang mga badge ng naglalakbay na mangangalakal kaysa sa mga barya ng tore. Hindi siya mukhang nasiyahan sa kanyang nakuha, dahil 5 lang ang mga barya na nakuha niya. Inikat niya ang kanyang dila, sinasabing hindi siya nakakita ng masyadong kita sa pagkakataong ito dahil ang mga tao mula sa Bureau ng Inspection ay naging mapagbantay talaga sa mga araw na ito. Ginagawa nitong mas mahirap para sa kanya na lokohin ang mga bagong biktima, at iyon ang kanyang buong modelo ng negosyo. Pagkatapos ay kumatok siya sa isang kakaibang pinto sa likuran niya, sinasabing gawin ng kanyang makakaya at dalhin sa kanya ang ilang disenteng mga item. Ang sagot mula sa kanyang kapareha sa loob ng pinto ay katahimikan lamang, at pagkatapos ay nagpasya si Scarum na umalis para sa trabaho upang makita kung mayroon siyang mahuhuli sa kanyang mga bitag ngayon. Biglang may isang bagay na tumama sa kanyang bubong nang napakabilis na bumagsak ito. Nagulat at natakot si Scarum, ngunit ang nakikita lamang niya ay isang puting buntot na lumalabas sa sahig. Tinanong niya kung ano ang nangyayari dito. Tumayo ang taong tumama sa kanyang bubong. Ito ay si Meryl, na napadala rito matapos siyang itapon ni Iona dahil ang nayo ng Grand Airy at ang distrito ng mga ngalakal ay nasa parehong palapag. Galit niyang sinumpa sina Theo at Iona sa pag-atake sa kanya. Kumukulo ang kanyang galit, at idineklara niya na hindi niya patatawarin ang dalawa sa kanilang mga krimen ng pagpapahiya sa pinakamagandang pusa sa buong tore. Narinig ni Scarum ang isang bagay na kawili-wili sa kanyang pagrereklamo, at hiniling niya sa kanya na ulitin ang sinabi niya. Galit pa rin si Meryl, at hiniling ni Scarum na ipaliwanag niya ang lahat ng detalyado dahil mayroon siyang magandang plano, at maaaring interesado siya dito. Tiningnan siya ni Meryl nang may paghihinala at tinanong kung sino siya, ngunit sa palagay ko ito ang magiging villainous ship ng serye. Samantala, sina Hedgel at ang kanyang mga upahan na itim na lobo ay malapit sa lawa sa isang misyon upang bilangin ang bilang ng mga Poloka. Tinanong ni Hedgel ang kanyang mga tauhan kung nakumpirma na nila ang bilang ng mga Poloka, at sinabi nila sa kanya na ang bilang ay kapansin-pansing bumaba mula sa huling pagkakataon. Nagulat si Hedgel nang marinig na bumababa ang bilang nang biglang tumakbo papalapit sa kanya ang isa pang lobo. Mukhang natatakot siya at sinabi kay Hedgel na sumunod dahil kailangan niyang makita. Dinala siya sa lugar kung saan nakipaglaban sina Sejen at ang kanyang mga kaibigan sa mga Poloka kalaunan, at sa pagkabigla ng itim na lobo, may daan-daang patay na Poloka na nakakalat sa lahat ng dako. Hindi maintindihan ni Hedgel ang nakikita niya, at tinanong niya kung paano namatay ang mga Poloka. Itinuro ng isa pang lobo ang usok na nagmumula sa kabila ng mga burol, at nagkaroon ng pag-usisa si Hedgel tungkol dito ngayon. Sa palagay niya ay dapat niyang puntahan at tingnan kung sino ang naroon, at ito ay walang iba kundi sina Sejen at ang kanyang grupo. Napalilibutan sila ng mga patay na Poloka. Lahat sila ay pagod na pagod matapos ang mahabang panahon ng pakikipaglaban, at tiningnan ni Sejen ang status window upang malaman na nakapatay sila ng mahigit 1,000 Poloka, ngunit halos kalahati sa kanila ay natitira pa. Huminga siya ng malalim, sinasabing hinahabol nila ito ng walang pagkain o pahinga, at ngayon ay pagod na silang tatlo. Sinabi ni Baby Bear na gutom siya at mahirap para sa kanya ang tiisin ito, habang ang itim na kuneho ay nagreklamo na ngayon na napagtanto ng mga Poloka na sila ay hinuhuli, nagsimulang tumakbo sila palayo. Sinabi niya na masyadong mahirap patayin silang lahat. Sinabi niya na masyadong mahirap habulin sila, at wala silang magagawa mula sa lupa. Naiintindihan ni Sejen ang sitwasyon, at pagkatapos ay lumingon siya kay Baby Bear, tinatanong kung gusto niyang kumain ng higit pang pinya. Gayunpaman, ang Baby Bear ay nakakain na ng mga prutas, at nagsimulang umiyak, sinasabing gusto niyang kumain ng karne. Sinubukan ni Sejen na aliwin ang malungkot na si Baby Bear, sinasabing lumaki na siya ngayon, kaya hindi na napupuno ng mga prutas ang kanyang tiyan. Sinabi niya na pupunta siya sa lawa at manghuhuli ng ilang isda para sa lahat, ngunit sinabi sa kanya ng system na masamang ideya iyon. Nagpadala ito sa kanya ng mensahe, sinasabing masyadong maliit ang bilang ng isda sa lawa, mang isda, ang blue carp ay mas malalagay sa panganib na maubos. Nagulat si Sejen nang marinig ito at nagreklamo na wala silang makakain at tinanong ang system kung ano ang gusto nilang gawin.
Biglang sinabi sa kanya ni Baby Bear na may paraan at itinuro ang mga patay na Poloka sa kanilang harapan. Nagulat si Sejun nang mapagtanto na hindi niya naisip ito noon. Tinawag niya si Baby Bear na isang henyo. Paano man, sinimulan ni Sejun ang pagpuputol ng mga Poloka at pagkatapos ay binalot ang mga ito sa mga dahon ng berdeng sibuyas bago ihawin sa apoy. Di nagtagal, ang inihaw na Poloka at rolyo ng berdeng sibuyas ay kumpleto na, at mukhang mas masarap kaysa sa inaakala ko. Nagulat si Baby Bear sa galak, sinasabing ang kanyang ama ang pinakamagaling. May magandang balita rin ang system para kay Sejun, sinasabi sa kanya na nakumpleto na ang achievement ng paglikha ng Poloka at rolyo ng berdeng sibuyas at nerehistro na ang recipe sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Gayun din, ang kahusayan ng kanyang kasanayan sa pagluluto ay lubos na tumaas, at sa wakas ay handa na itong mag-level up. Ang kasanayan sa pagluluto ay umabot sa level 4, at dahil doon, ang mga espesyal na epekto ay inilapat sa Poloka at rolyo ng berdeng sibuyas. Binasa ni Sejun ang window ng impormasyon nito at nalaman na kinansela ng mga nakal-alasong dahon ng berdeng sibuyas ang lason na naruroon sa karne ng Poloka. Nagbibigay ito sa kumakain ng isang espesyal na epekto na nagpapahintulot sa kanila na gumalaw ng maayos sa tubig. Gayun din, ito ay isang item na may grado na C+, na may shelf life na 5 araw. Nagulat si Sejun nang makita ang mga espesyal na epekto na nakuha niya dahil sa pag-level up, dahil dati, ang mga item sa pagkain ay magbibigay lamang sa kanya ng mga stat buff. Sa palagay niya ay ang makinis na paggalaw sa tubig ay nangangahulugan na magiging mas mahusay siyang lumangoy, at naniniwala siya na ang kasanayang ito ay makakatulong sa kanya na mahuli ang mga Poloka. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, binigyan siya ni Baby Bear ng isang walang katuturang tingin at sinabi sa kanya na tumuon sa pagkain. Nagulat si Sejun, at humingi siya ng paumanhin kay Baby Bear bago ibigay sa lahat ang kanilang bahagi. Isang kagat pa lang sa palakang nakabalot sa sibuyas na dahon ay sapat na para malaman nila kung gaano ito kasarap. Hindi sila makapaniwala na ganito kasarap ito, at sinabi ni Sejun na ang karne ay magaan, malambot, at masarap sa panguya kahit na medyo matigas. Positibo siyang nagulat at sinabi niyang mas masarap ito kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ng sistema sa kanya na dahil sa pagkain ng Poloka na nakabalot sa sibuyas, mas malaya siyang makagalaw sa tubig sa loob ng 30 minuto. Dahil nakumpirma na nila ang sarap, nagdesisyon si Sejun na lutuin ang natitirang mga hita ng Poloka na kanilang nakolekta para mapuno ang kanilang tiyan. Si Baby Bear ay sabik na nakatingin sa inihaw na hita ng Poloka sa kanyang kamay at humingi kay Sejun na ihawin pa ang iba nang biglang may malakas na boses ang nagsabi sa kanila na tumigil. Lumingon si Sejun para makita kung sino ito nang biglang lumapit si Hagel sa kanya at hinampas ang inihaw na hita ng Poloka sa kanyang kamay. Nagulat si Sejun, ngunit ang natatakot na si Hagel ay sinabi sa kanya na ang mga Poloka ay lason at hindi niya dapat kainin kahit nagutom siya. Gayunpaman, si Baby Bear ay walang pasensya na pakinggan siya, at agad niyang sinugod ang pinuno ng mga lobo, sinasabihan siyang lumayo sa kanyang ama. Hinampas ni Baby Bear si Hagel at sa lakas ni Baby Bear tumilapon si Hagel sa isang puno, at bumalik si Baby Bear sa kanyang malaking anyo na may hawak na sandata sa kanyang kamay. Pananakot niyang sinabi sa itim na lobo na nagkamali ito sa pag-istorbo sa kanyang ama habang kumakain. Sinabi niya na papaluan niya ito, at ngayon ay natatakot na si Hagel dahil hindi niya akalain na kailangan niyang harapin ang isang nakakatakot na pulang oso. Nagsimulang yumuko siya, ngunit bago pa man ma-attack ni Baby Bear si Hagel, pumunta si Sejun sa pagitan nila at sinabi kay Baby Bear na kumalma. Ipinaliwanag niya na ang itim na lobo ay hindi ang kanilang kaaway, at itinapon lamang nito ang karne dahil nag-aalala ito na malason sila sa karne ng Poloka. Naiintindihan na ito ni Baby Bear, at samantala, napansin ni Hagel ang tato ng dragon sa braso ni Sejun. Bigla siyang lumuhod at humingi ng paumanhin kay Sejun dahil hindi niya nakilala ang isang kahangahangang tao tulad niya at kumilos ng padalos-dalos. Ipinakilala niya ang sarili kay Sejun at binati siya bilang ang dakilang itim na dragon. Nagulat si Sejun at tinanong si Hagel kung kilala niya siya. Sa kabilang banda, si Theo ay nasa mansyon, at kumikirot ang kanyang mga tenga habang nakakaramdam siya ng isang bagay. Si Ayuna ay nakahiga sa kanyang tiyan sa isang kakaibang posisyon, at habang nagigising siya. Tinanong niya si Theo kung ano ang problema.
Sinabi niya sa kanya na nararamdaman niya ang pangungurot ng kanyang ika-6 na sentido. At tinanong ni Ayuna kung paano nangyari iyon dahil kanina lang, sinabi niya sa kanya na walang masyadong kapaki-pakinabang sa mansyon na maaaring mag-trigger sa kanyang ika-6 na pandama. Sinabi ni Theo sa kanya na ang nararamdaman niya ay hindi narito kundi malayo, at ang kanyang pakiramdam ng pusa ay nagbibigay sa kanya ng isang kirot na sensasyon sa kanyang mga tenga. Bumaba si Ayuna mula sa kanyang kondangan at sinabi niyang hindi siya naniniwala. Gayunpaman, dahil si Theo ito, gusto niyang pumunta at makita ang lugar na nakakaakit sa kanya. Tiyak na may love team na tayo ngayon. 100% kumpirmado. Sa kabilang banda, sina Sejen at Baby Bear ay nakaupo sa isang bato malapit sa lawa. Sabik na nakatingin sa bulan na lumalabas sa tubig. Bigla, ang ilang mga polaka ay nagsimulang lumabas sa ibabaw. At sa susunod na sandali, ang mga lobo ay lumabas sa tubig na may malakas na pagsabog. Hawak ang higit pang mga polaka sa kanilang mga bibig. Tinanong sila ni Sejen kung ano ang pakiramdam ng paggalaw sa loob ng tubig pagkatapos kumain ng polaka at sibuyas. Ang itim na kuneho ay sumama rin sa mga lobo, at sinabi niya kay Sejen na napakadaling lumangoy at huminga sa ilalim ng tubig. Nahuli pa niya ang mga palakang nagtatago sa pagitan ng mga bato, ngunit pagkatapos noon, hindi na niya nakita ang alinman sa kanila kahit na pumunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng lawa. Nagulat si Sejen nang marinig na hindi mahanap ng kuneho ang anumang polaka dahil may humigit kumulang 500 sa kanila ang natitira. Nagtataka siya kung nasaan sila, dahil naglakad-lakad siya sa paligid ng lawa at walang nakita. Sinabi ni Hegel sa kanya na ang mga polaka ay maaaring nagtatago sa loob ng isang kuweba sa ilalim ng lawa. Curious si Sejen tungkol doon, at sinabi sa kanya ni Hegel na noong una silang pumunta sa lawa para puksain ang mga polaka, sinubukan nilang hanapin ang isang kuweba sa ilalim ng lawa na hinulaang maging lungga ng reyna ng polaka. Gayunpaman, nabigo silang matuklasan ito dahil masyadong malalim ito sa ilalim ng tubig at hindi sila kaya ng kanilang lakas na dalhin doon. Si Sejen ay nag-iisip na hindi ito gagana kahit na kumain sila ng palakang may sibuyas, at sumang-ayon si Hegel. Sinabi niya na kahit na mahanap nila ang pasukan ng kuweba, hindi nila matiyak na may oxygen sa loob nito. Bigla, narinig nila ang ilang mga boses na nagmumula sa mga palumpong. Lumingon si Sejen para tingnan kung ano ang nangyayari, at sa sandaling iyon, lumabas si Theo mula sa mga bushes. Sinasabi na siya ay lubos na alerto sa lugar na ito. Napasigaw si Sejen ng pangalan nito, at lahat sila ay lubos na nagulat na makita si Sejen doon. Sinabi ni Theo na namimiss niya talaga ito at pagkatapos ay tumalon papunta sa kanya. Si Baby Bear at Black Rabbit ay umakyat din sa kondangan ni Sejen para makita si Theo. Na tinanong sila kung paano sila napunta doon. Tumawa si Sejen at sinabi na mahabang kwento. Habang tinanong naman ni Ayuna si Elka kung ito ba ang dahilan kung bakit naaakit si Theo. Hindi sigurado si Elka, pero tumawa si Ayuna sa kakulaitan at pagiging espesyal ni Theo. Dahil naamoy niya si Sejen mula pa sa mansion. Yan lang po ang video na ito. Sigurado tayong makikita pa ang mga moment ni Theo at Ayuna sa hinaharap. Pero baka makita rin natin sina Skerim at Meryl bilang ang evil couple. Abangan natin kung paano haharapin ni Sejen at ng mga kaibigan niya ang problema ng mga polaka sa susunod na video. Hanggang sa muli, panoorin ang ibang mga video sa channel at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe.